A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 217 of 365 daily devotion with Bible character edition, and today is July 5, 2026, and yung title ng devotion natin ito ngayon is Isaiah Vision of God's Holiness. And bakit hindi tayo pwedeng mag-rely sa ating sariling katuwiran, righteousness? And for our character is still si Prophet Isaiah, and we will have a 5 days devotion patungkol dito sa Book of Isaiah. And nandito na tayo sa pangalawa, second day, and it is about the standard. Kung bakit sa standard ng Diyos, tayo ay mga sinner. Why sinner cannot go before God. So, ito yung ang ating tatalakayin. And now, for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Isaiah chapter 6. At ito nga sabi dito, nakita ni Isaiah yung kaluwalhatian ng Diyos. In verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a very high and wonderful throne. His long robe filled the temple. Seraph angels stood around him. Each angel had 6 wings. They used 2 wings to cover their face, 2 wings to cover their bodies, and 2 wings to fly. The angels were calling to each other, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. All powerful, His glory fills the whole earth. So, meron siya nakitang mga anghel na even mga anghel ay nagtatakip ng kanilang mga sarili dahil even sila, hindi sila karapat-dapat na humarap sa Panginoon, angels na yun, how much more sa ating mga tao. Kaya sa ating katuruan, meron tayong 3 truths about God's holiness. Number 1, God holiness exposes human sinfulness. Kapag tayo ay humarap sa Panginoon, unang-unang na-expose sa atin ay ang ating mga sarili. Mga sinful ways natin, sinful lifestyle natin. Si Isaiah, propeta siya ng Diyos, kaya iniisip natin na siya ay matuwid. But when Isaiah faced the Lord, he said, I was frightened and said, Oh no, I will be destroyed. I am not pure enough to speak to God. And ayun nga, and I live among people who are not pure enough to speak to Him. But I have seen the King, the Lord all-powerful. And ayun nga, kaya tayo, kapag tayo naman yung nagbabasa ng Biblia, doon din natin makikita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Biblia, lalo na sa Gospel, makakaramdam tayo ng conviction of how sinful our life become. And pangalawa, God's holiness reveals His perfect standard. Reason why we cannot go before God on our own, it is because He requires perfect holiness. And we are not perfect. Are you perfect? No. No one again is perfect. That's why after the fall of creation, yung direction natin is the hell talaga. Walang ibang other choice. But Father God did not want us na doon mapunta lang. Hindi niya tayo inabandona. Kaya dinala niya sa atin si Jesus Christ, the second Adam, who fulfilled perfection. Tanging si Jesus Christ lang yung perfect sa lahat. Though, or through Jesus Christ, we are saved. Kaya nga isa lang yung ating Savior dapat, which is si Jesus Christ lang. And though if you put your faith and follow Him, you are already saved. Ayun lang yung requirements ni Jesus Christ. Manampalataya ka at sumunod sa Kanya, maging tapat ka sa Kanya, and yung nire-require ng Diyos Amang perfect holiness, ibibigay yun sa'yo or makikita yun sa'yo ng Panginoon dahil kay Jesus Christ, dahil tinanggap mo si Jesus Christ. And pangatlo, God holiness calls forgiven sinner into His mission. So, this is the amazing character of God. He is holy, and He calls unholy people to His mission. Hindi niya tinatawag yung mga taong sa tingin nila ay holy na sila, mga banal. Kumbaga, He calls the unqualified and qualified them. Pero yung pagtawag ng Panginoon, hindi yan depende sa performance, sa talino mo, o kung anong meron ka sa buhay mo, kundi sa puso natin. Tinitingnan ng Panginoon yung faithfulness mo, yung sa puso mo talaga. Nililinis muna tayo ng Panginoon mula sa ating mga karumihan at binabago niya. At doon tayo sinusugo. Lahat tayo ay may mission sa Diyos. At
kaluguran nito sa Panginoon kung tayo ay yung magvo-volunteer, hindi na tayo kailangan pang pilitin ng Panginoon na sumama sa Kanya, kundi tayo mismo ay nagvo-volunteer. Sa verse 7, nilinis ni Jesus Christ yung labi ni Isaiah. Sabi dito, your guilt is taken away, your sin atoned for. Wala na yung kasalanan mo. And sa verse 8, narinig naman ni Isaiah, yung Diyos nagsalita, who shall I send? And who will go for us? Sinong isusugo natin? Then, ayun na, si Isaiah, nag-volunteer siya ng sarili niya. Here I am, send me. Kasi bakit? Nilinis na si Isaiah. Nilinis siya ng Panginoong Jesus. Kaya, ano pa hindi niya gagamitin ito para maging missionary sa ating Panginoon? Then, so we are. Utang natin sa Panginoon ng paglilinis sa atin. So, offer your life to be God servant. And para sa ating application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, never rely on your own righteousness. Napakahalaga nito. Kahit hindi ka pa gumawa ng kasalanan ngayong araw, ngayong week, hindi ka pa rin righteous sa harapan ng Diyos. Because again, He is holy. He demands perfect righteousness, perfect holiness. Pero hindi nga tayo perfect. Kaya ang tamang attitude na ating pinapakita dapat sa harapan ng Panginoon is even if you failed, even there's a presence of shortcoming, humarap ka pa rin sa Panginoon. Magpuri ka sa Kanya. Kapalan mo yung mukha mo, sabihin mo, Lord, I'm sorry. And I'll come to you not because of my own righteousness, but in the righteousness of the Lord Jesus Christ. Pakagamitin natin yung gift sa atin ni Jesus Christ, hindi natin kinukubli or ini-ignore lang. Jesus gave us confidence before the Lord and use it humble yourself before Him. Lumapit tayo sa kabila ng ating mga pagkakasala dahil ang Panginoon, hindi naman niya tayo itatakwil dahil lang makasalanan tayo. And pangalawa, always rely on the cleansing power of Jesus' blood. Nagkasala ka man sa isip, yung pagnanasa sa kapwa, paghahangad ng masama, o nagkasala ka man sa salita at gawa, o kahit anumang hindi ka lugod-lugod sa Diyos, ilapit mo lahat yan sa Panginoon, i-confess mo lahat yan sa Panginoon. Nang dahil lahat ng iyan kapag kayang pawiin at linisin ng Panginoong Jesus. Rely on the cleansing power of Jesus Christ. And pangatlo, lastly, surrender yourself to God for His mission. Nasabi mo na ba sa Panginoon, Lord, send me. Lord, maraming dapat gawin, maraming taong dapat ilapit sa iyo. Have you ever said, Lord, I wanna be part of your missionaries here. Here I am, send me. Kung hindi pa, then do it now. Dahil it is a privilege for us to be a kingdom missionary. Ito yung pinakamagandang gawin natin kasi privilege natin to na maging parte sa pag-advance ng kaharian ng Panginoon. And now for our reflection, why can we never rely on our own personal righteousness? And ayun lang po, before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for revealing yourself, Lord God, for revealing your holiness to us, Lord, perfect holiness through your words, Lord God, and forgive us, Lord, for there is a time, Lord, na nananangan kami sa aming mga sariling righteousness, Lord God. And Lord, we ask you, Lord, na gabayan mo kami ipamuhay ang buhay na pinakita ni Jesus Christ. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na yung mga gawain namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay, Lord, pagkat nilinis na kami ni Jesus Christ, Lord. Tulungan mo kaming gamitin ito, Panginoon, to proclaim the truth, Lord God, and to get other people point toward to Jesus Christ, Lord God. Lord, ikaw na ang manguna at madakila sa aming mga gawain, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang maitaas namin, Panginoon. Help us to serve our purpose and mission here on earth, Lord God. Ngayon lamang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumag para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.